Mahalaan ng investment amounting to 310 trillion pesos. Grabe, napakalaking pera ito kasi 310 trillion ito, hindi billion ha. Kaya naisip kagad natin ng mga ginto na nasa Swiss Bank. Kasi bakit Swiss Bank ang lumapit kay PBBM at nag-alok ng investment? At kasama nga sila dyan sa yung tinatawag na solar power plant ng gobyerno na ginawa ngayon. Kaya kung mag-invest ang Swiss Bank, ay panigurado yan, di ba? Nadudoble or mag-triple ang kanilang pera sa isang taon. Ang marami lang kasi ang nagtanong, Swiss Bank eh. Diyan kasi nagdeposito si FM, si Apo Lakay ng napakaraming ginto sa Swiss Bank. Kaya marami ang nagsabi na baka yan ay withdrawal o kaya ay covert investment or baka covert withdrawal na covered only sa salitang investment. Kaya ito panoorin natin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. The findings of the Sandigan Bayan 5th Division says the Marcos family is the beneficiary of the Swiss foundations created by former President Ferdinand Marcos and former First Lady Imelda Marcos. The Sandigan Bayan found that former First Lady and incumbent Ilocos Norte 2nd District Representative Imelda Marcos created 7 private foundations in Switzerland. I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. Switzerland. Nag-invest ba o nag-withdraw ng Marcos Gold? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang lakas ni Pangulong Bongbong Marcos sa Swiss Banking Hub? At bakit nakakuha ito ng halos quarter ng trilyong piso para sa Pilipinas? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Marcos Gold, usap-usapan o may basehan? Matagal nang lumulutang ang balitang tungkol sa tinatawag na Marcos Gold. Mga yamang di umunoy nakadeposito sa Swiss banks mula pa noong panahon ng martial law. Ayon sa mga ulat, ito raw ay napakalaking yaman na naging bahagi daw ng ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Ngunit ayon sa pamilyang Marcos, binahagi ng dating First Lady Imelda Marcos na ito daw ay pagmamay-ari na ng kanyang yumawang asawa bago pa man ito maging presidente ng Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo. Maraming haka-haka, ngunit kulang sa konkretong ebidensya. Switzerland. Bakit ito biglang naglagak ng halos 310.74 bilyong piso sa Pilipinas? Pero ang mas malaking tanong, ito ba ay tunay na investment o isa lamang covert na withdrawal ng Marcos Gold? Ayan, so yan ang napakalaking tanong kasi ito ang Swiss Bank eh. Dito nilagak ni FM karamihan ng kanyang mga ginto. Kaya mag-isip talaga tayo na bakit mag-invest ang Swiss Bank sa Pilipinas ng mga proyekto? Bakit makipag-partnership sila sa Pilipinas? Anong makukuha nila, di ba? Sa tingin nila, tayo ay third world country pa, so hindi mag-click ang investment na yan. Lalo na 310.74 billion pesos, napakalaki. Yan nga ay amount ng mga gold dyan sa Swiss Bank eh. Isang account yan ni FM, ang ganyang kalaking halaga. Trillion pesos yan, hindi billion. Kaya 310, naku, bayad na ang utang natin dyan. Kasi ang utang natin ay nasa 13 trillion na lang sa ngayon. Dahil binayaran na ni FM ang halos 3 trillion nung nakaraang taon. Okay, kaya maganda eh, kahit sinong mag-isip niyan, bakit nga ba lumapit ang Swiss Bank kay FM sa Pilipinas at biglang nag-invest ng 310 trillion pesos? Diba? Saan ba kayo bubuto kung kayo bubuto? Investment ba yan o talagang ibinalik na nila ng dahan-dahan sa patago or covert na paraan ang pagbalik ng mga kayamanan ng Marcos sa totoong beneficiary nito? Kaya ito, maglalaway na naman dito ang mga DDS. Balik tayo sa video. Na unti-unti nilang nilalabas sa Swiss Bank sa likod ng tagumpay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalapit sa Swiss investors. Ano nga ba ang sekreto ng kanyang lakas? Alamin natin ang mga detalye na maaring nagtatago sa likod ng kwentong ito. Ngunit bakit biglang naging interesado ang Switzerland sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon
ni Pangulong Marcos. Bakit nga ba? Ito ba'y simpleng negosyo o isang tahimik na paraan para mabawi ang mga deposito ng yaman ng mga Marcos Baka. mula sa Swiss banks? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa isipan ng maraming Pilipino. Pero bakit ang Switzerland ay nagbuhos ng ganitong kalaking halaga? Ang Switzerland ay kilala sa pagiging neutral at maingat sa kanilang mga galaw sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit bago pa man pumasok ang 2025, naggumit ito ng napakalaking halaga sa renewable energy at digital infrastructure sa Pilipinas. Isa itong hakbang na bihirang makita mula sa isang bansang sobrang konserbatibo sa kanilang pamumuhunan. Ito yung unang proyekto ng Swiss Bank na naglagay sila dyan. Nasa 500 billion, hindi ako sigurado, o 52 billion. Sigurado nito ay 3-digit, mga nasa 500 billion. Itong proyekto na ito, 2023 pa to eh. At ngayon ay bumalik sila at nag-offer ng 310.74 billion pesos. Mas malaki na, trillion na eh. Yung unang investment na nilagay nila ay 500 billion, ngayon trillion na. At hindi lang 310 trillion ang napakalaki. Katumbas kasi yan ng mga halaga ng mga account ni FM sa Swiss Bank. Grabing pera niya. Trillion eh. Hindi naman billion. 310 trillion. Diyos ko po, laking pera yan. Kaya tayo tuloy ay nag-isip, yan na nga, dahan-dahan. Pero okay lang kasi nilagay sa sa proyekto eh. Hindi binulsa. Kahit na ginto yan ng mga Marcos, pero, di ba? Dahil sa hiling ng namayapang si FM, si Apo Lakay, na itulong sa Pilipinas para ma-develop ang Pilipinas into sabihin natin isang maliit na Tiger of Asia ang Pilipinas. Kaya ito na nga, hindi naman yan binulsa ni PBBM, kundi nilagay sa mga proyekto na para sa pagpaganda at pag-develop ng Pilipinas. Kung ang gold. Balik tayo sa video. Lalo higit ay mag-i-invest ito sa isang third